Yun. Alright, yung positioning niya medyo awkward ako kasi ngayon lang ako nakahawak ng ganitong bike ano. Tapos ang ano natin, ang braking. So nakakapanibago pag minsan mo lang na-experience yung ganitong bike. Pero ang lakas ng torque mga master. Yung vibrate niya sa paa, ramdam ko. Nararamdaman ko yung vibrate niya sa paa. Mas relax ang paa mo dito pag tumatagal na. Kasi para kang umuunat lang. Pero hindi ko pa masabi kasi hindi pa natin na ano ng malayuan. Medyo awkward ang paa natin mga master. Yun, maninibago ka sa pagtukod ng paa at pagbalik. Ang lakas ng torque. Kaso nga lang medyo may vibration akong nararamdaman. Sarap. So pag hindi ka sanay sa mga gantong malalaking bike na medyo kapos ang paa mo, baka sumemplang ka dito dahil yung pagtukod at pagbabalik mo sa footrest niya medyo nakaka-awkward. Pero siguro masasanay ka rin. So yun, papakita ko sa inyo ngayon yung ano sinasabi kong position ng paa sa shifting at sa braking. Tara, pakita ko sa inyo mga master para aware kayo kung anong meron dito sa ano. Yan, tulad nito. Pero sa ano naman, kahit tipto ka, medyo okay naman siyang i-balance. Ito yung sinasabi ko mga master. Kung mapapansin nyo tong footrest nito, medyo naka-advance dito sa unahan. Ito yung shifting. Ito yung braking. Medyo dito siya yung mga normal na footrest. Kung mapapansin nyo, tulak lang ng tulak lagi doon pa unahan. Kaya medyo maninibago ka kung kada baba mo ng paa. Pero sa tingin ko may advantage naman siya na pagbitaw mo dito sa paa, pagbababa ka, hindi natatama dito. Yan ang advantage niya. Napaka-aggressive niyang tingnan. Parang may pagka-Vulcan na Kawasaki. Tapos ayun,
Sa tangke, malaki yung tangke niya. Tapos sa sitting position ko naman, hindi naman siya ganun kataasan. Can manage naman. Isa yan sa mga dapat meron ng riders, na kahit anong laki o taas ng isang motor, dapat kayang-kaya mo siyang i-manage, na hindi ka tutumbat basta-basta, na kahit yung pag tigil-tigil mo lang. Yan ang sinasabing isang abilidad ng isang riders dapat meron tayo, na kahit anong motor mo na gamitin, mapa lower cc o mapa higher cc, balancing, pagtigil at pag-andar, dapat ma-manage mo yan. So ayun, napakasarap. Ito lang yung medyo pa napansin ko. Pag nire-revolution kong ganito, ramdam ko yung vibration dito sa aking inuupuan. Tapos pag umaandar ako, ramdam ko yung vibration sa tinatapakan ko, sa tinutuntungan ko. So let's go. Alright. Napakaangas ng aking dala. Medyo aggressive siya. Sarap. So ayun, sa mga gustong mag-inquire ng Binelli na malapit dito sa Batangas, meron tayong Batangas branch, Santo Tomas. Visit lang kayo sa Facebook page nila. Kung may inquiry kayo, ayun, ilalagay ko sa description yung cellphone number na pwede nyong kontakin. Lahat ng lahat ng motor ng Binelli napakaangas. In terms naman ng mga pyesa, siguro inquire na lang kayo kung paano makaka-avail, at in case na masiraan kayo or magpapa-maintenance kayo, sa kanilang Facebook page na lang itanong. Siyempre, bago kayo bibili, kung mga bibili na kayo, siyempre bago nyo iuwi ang motor, alamin nyo yung mga ganong bagay. Alright. So ayun, napakasarap. Sama naman, relax ang aking pagkakaupo. Yo. Parang namamasyal lang, oh. Ayos. Wow. Di ba? Sarap. Malaki siya, malaki. Sarap. Binelli 502C. Yan, ang pangkalahatan nating experience. Let's go.